Ang uban nakakita sa dagway sa tao. Ang uban nakakita og words nga liar. Ngano nga ako ning gipakita ninyo? Matag adlaw mukaon kita 3 times a day, ang uban 6 times a day pa. Mao na nga importante kaayo kining pagkaon. Apan sa dili pa, let us start our series or atong presentation karong gabi pinaagi sa ato nga slogan. Healthy lifestyle. Ang atong tuong kamot. Again. Healthy lifestyle. Godly lifestyle. Okay. Ang Dios magapanalangin kanato kay ang atong tumungog tuyo taas nga kinabuhi ug kinabuhi nga walay katapusan unya sa pagbalik sa atong Ginoo. Tanawa daw ninyo ang atong screen. Sa man ang inyong nakita? Ha? Sa inyong nakita mga kaigalaan? Ha? Ang uban nakakita sa dagway sa tao. Ang uban nakakita og words nga liar. Ngano nga ako ning gipakita ninyo? It is because kadaghanan nga mga kan-anan karon sumala sa usa ka author. Most of the fast food and restaurants today are not telling the truth about their food they are serving. Og doon nalay usa ka restaurant nga nagingon siya ni angkon siya nga ako ray nagtudlo o nagsulti sa tinuod sa klase sa akong pagkaon nga akong ginapakaon. Kung mutuo mo nako ingon niya ayaw anhi dinhi sa akong restaurant kaya ang akong pagkaon makamatay. Pero natingala siya nga daghan man gihapog tao nga moadto. Tanawon nato, let us ato ning tan-awon unsay pangalan aning tawhana o kining iyahang restaurant. This is the owner of that restaurant. Dili siya medical doctor, apan ang iyahang porma mura siya doktor. Ug mao ni ang iyahang mga kaubanan sa iyahang restaurant ug mao ning dagway sa restaurant sa gawas. Ang iyahang restaurant gitawag kini The Heart Attack Grill. Kini lang ang restaurant nga sa gawas sa iyahang building aduna siya ambulance. Ug sa sulod sa iyahang restaurant adunay wheelchair. Ang tanan nga mukaon sa mao nga restaurant gikinahanglan you are required to wear a hospital gown. Kung mukaon ka dito musulog ka hospital gown. Kung tanawon nato mao ni ang iyahang mga serbidora o mga waitresses sa restaurant. Mga gwapa, madalig yun nga musulod. Kung atong tanawon, niya ang iyahang mga product, mga burgers. And, mauning ilahang bouncer. The biggest man in the restaurant. Kung atong tanawon, mga kaigsunan, this is the product of the Heart Attack Grill. Tanawon ninyo, they have a burger called the single bypass burger. They have the double bypass burger, the triple bypass burger, and the quadruple bypass burger. Mingon siya nga, if you eat my product, you will surely have heart attack. Og sa pagkatinuod mga kagalaan, sa maong restaurant, naanay daghan na nga matay diha na heart attack. Diha mismo sulod sa iyahang restaurant. Tanawon nato iyahang produkto. Tanawan ninyo kining quadruple bypass burger nga iyahang product. Adunay 4 ka layer nga 1/2 pound nga karne. And in that burger alone, isa lang ka burger, na nakay 2 pounds nga karne. Gawas niya na napay daghan nga mga cheese gipang butang. Mingon niya, mamatay gyud mo mukaon mo ani. Napod siya promo. If you are 350 pounds and above, ang imuhang timbang, you can eat for free in my restaurant. Ang iyahang restaurant dili gamay. Ang iyahang restaurant is a big restaurant. And this restaurant, kini nga restaurant, makaplagan kini toa sa Las Vegas, Nevada. This is the only restaurant in the world
nga nagaingon ang iyahang pagkaon makamatay. Kaya ang iyahang pagkaon, gingon niya, taste worth dying for. Hamak mo ana, pero daghan gihapon ang mga tao ang nagaadto. Karong gabi atong tanawon, kining gitawag nato nga nutrition. Nutrition or a healthy diet. Kung atong tanawon mga kaigalaan, sugdan nato didto sa sinugdan. The original diet of men according to our Creator. Sumala pa sa Genesis chapter 1 verse 29, nag-ingon, God said, see, I have given you every herbs that yield seeds which is in the face of the earth, and every tree whose fruits yield seeds, to you it shall be for food. Ang orihinal nga pagkaon sa tao nga gihatag sa Dios, way lain kundili gyud seeds, grains, nuts, mo ni gihatag sa Dios. But because pag-abot sa Genesis chapter 3, something happened in this world. Sa Genesis chapter 3, ang tao nahulog sa pagpakasala. Ug sa diha nga nahulog sa pagpakasala, ang tao nagsugod na og mamatay. Sa diha nga magsugod nagmamatay na nay mga balatian, tungod sa gugma sa Dios, God modified the original diet ug nagingon ang Dios, you shall eat the herbs of the field. Gidugang na ang mga dahon, gidugang ng mga gulay sa pagkaon sa tao. And in Genesis chapter 9, something happened. Sa nahitabo sa Genesis chapter 9. Pag-abot og Genesis chapter 9, niabot ang lunop sa tibuok kalibutan. And God said, ako ning i-modify ang diet aron nga mabuhi ang mga tao. Mao'y ginungdan nga God allowed the eating of meat. Naghatag siya anang panahon nga kita makakaon og unod or meat. Pero kung tanawon nato, it was selected. Gipili gyud ang gipakaon. Kung tanawon nato, pwede ninyo mga kaigalaan sa inyong mga puluyanan nga naminaw, basahon ninyo ang Leviticus chapter 11 ug Deuteronomy 14. Anaa dinha ang mga angay lang nato kaunon. But remember, this was given for emergency purposes only. Men was intended nga mukaon lang ta og liso, gulay ug prutas, anatomically and physiologically, mao nay angay natong kaunon. Tanawon ninyo ang epekto sa diha nga gipakaon ang tao og unod. Tanawon nato ang ilahang life expectancy. Ang gitas-on sa ilahang mga kinabuhi. Kung atong tanawon mga kaigalaan, panahon ni Adan hantod ngadto kang Noah. You can find his food nga pertigyog taas ang ilahang mga kinabuhi. Nagabot og 900, wagi nanaog sa 700. Pero mga kaigalaan, after sa panahon ni Noah, sa diha nga nahuman o naabot ang flood, nga gipakaon ang tao og unod, mao ning nahitabo mga kaigalaan. Tanawan ninyo ang life expectancy sa mga tao. From Noah ngadto sa iyahang anak nga si Shem, lugos na lang gyud nakaabot, wa gani kaabot og 600 si Shem. Hangtod pag-abot didto kang Moses, sobra na lang isagatos ang iyahang edad. The question is, kadto ba kahang pagkaon nilag unod mo'y hinungdan nga nanaog ang ilahang edad? Kung atong tanawon mga kaigalaan, makita nato dinhi. Sumala sa usa ka author, nagingon siya, grains, fruits, nuts, and vegetable constitute the diet chosen for us by our Creator. Kinsay nagpili? Dili kita. Ang Dios nga nagbuhat nato nga nakaibalo sa atong lawas. These foods, ingon pa niya, prepared in a simple and natural a manner as possible, are the most healthful. They impart a strength of a power, endurance, and a vigor of intellect that are not afforded by a more complex and stimulating diet. Kung atong tanawon mga kaigsunan, unsa may sulod sa atong plato? What is in your plate? Sa may sulod sa inyong mga plato? Evaluate ninyo ang sulod sa inyong mga plato. Wingon ta nga kana,
Pang abroad ba na? Di ato ang adtuan anang lokal niya, pinggang Pinoy. Sa may sulod sa inyohang pinggan. Kung inyong tanawon ang pinggang Pinoy, nga gihimo sa Department of Health, mauning ilahang rekomendasyon. Katunga sa atong pinggan, dapat ang sulod ni ana mga kaigalaan, prutas o gulay. Ang 1/4 ni ana mauray kanon o kamote, carbohydrates. Ang 1/4 ni ana mo'y protein foods, mga liso, mga isda, or karne kung nagakaon mo og karne. But the most important thing is, mas daghan ang gulay ug prutas. Okay? Lipay pud ko kay ang usa ka universidad sa Amerika, ang Harvard University, naghimo pud sila og ilahang plate. Apan nga kung naganahan dinhi silahang plate, kining ilahang gidugang, giapil nala ang exercise. So dili gyud di ay maayo nga sige ra tagkaon wala tay exercise. Naapil din ha ang exercise sa healthy plate sa Harvard University. Ang pangutana, what is in your plate? Niya, ang sulod sa atong mga pagkaon, ang pagkaon sa tao nag-compose sa diet nga may nutrients and non-nutrients. Una, gitawag nato ni nga macronutrients. Ang macronutrients composed of carbohydrates, protein, and fats. Ang sunod, mao ang micronutrients. Dinhi mahulog ang gitawag nato nga vitamins and minerals. Ang sunod niya na, mao ang dietary fiber. Ang dietary fiber, dili na siya nutrients. Apan maayo ang iyahang ihatag sa atong lawas. Ang ikaupat, mao ang gitawag nato nga non-nutrients food, kanang gitawag nato nga phytochemicals. Ang pangutana unsa maning phytochemicals? Ang phytochemicals gikan kini sa duha ka pulong. From the word phyto and chemicals. Ang phyto means plants. Busa nagingon siya dinhi, phytochemicals are biologically active substances that give plants their color, their flavor, and their ability to resist disease. Mo ni hinungdan nga ang mga prutas na sila'y mga kolor. O kung atong tanawon, alang sa tao, dili ni siya nutrients, pero makahatag ni og disease prevention, protective properties when consumed. Kung ato nang kaunon, makahatag nagkaayuhan. Tanawon nato kining mga phytochemicals. Phytochemicals are colorful. Kini nga mga kolor sa pagkaon, halimbawa, ang mga pagkaon nga pula. Sama ining tambis, sama ining kamatis. O guban pa nga mga pula nga pagkaon, taas ni sila o gitawag nato nga lycopene. Usa may ihatag sa lycopene. Ang lycopene muhatag nato og protection against prostate and other cancer. Ang lycopene is a potent scavenger of oxygen radicals. Naapod ni siya ay anthocyanins. It is an antioxidant property. Nga alor nga ang atong lawas dili mag-degenerate. Niya pa, yellow and orange. So many mga pagkaon nga yellow o orange, naa din na, makita ninyo sa hulagway. Naay mais, naay orange, naay mangga nga orange, napoy mangga nga orange. Okay? They are rich in carotenoids. They are rich in bioflavonoids. Puros ni siya makahatag og tabang sa matag usa kanato. Tanawon ninyo. They are anti-mutagenic, they are anti-carcinogenic, ug niya pa, anti-aging ni nga klase sa mga pagkaon. Kung gusto ninyo nga dugay mo matigulang, mo ning inyong kaunon. Okay? Niya pa, white, tangerine, and brown ng mga pagkaon, sama nining naa sa mga ulagway. Kini, labi na, kining Allicin family. The garlic and the onion, they are antibacterial, they are antifungal, antiparasitic, o anti-thrombotic. Mo nang hinungdan nga kining ahos mga kaigalaan, isa kini nga emergency or first aid alang sa mga naay problema sa hypertension. Ang green, problema nato karon ng mga kabataan, gagway din na mukaon o green, mo ni hinungdan nga nagka-problema na sa ilahang mga mata. Dagahan ang mga kabataan karon nga maglisod nagtanaw. It's not only because of computer, apan tungod pa sa kulang sa pagkaon o green. Kaya ang green, adunay gitawag nato nga lutein. Protect against cataract formation and macular degeneration. Gawas sa green niya pa,
purple o blue nga mga pagkaon. Kining purple o blue nga mga pagkaon, they are rich in anthocyanins. It's an antioxidant. And also phenolics. It is also an antioxidant o anti-inflammatory. Busa mga kaigalaan, ang recommendation alang nato mauni. Aron nga makaangkon ta og benefit niining nga pagkaon. Aron nga makakuha ta sa kaayuhan, ang recommendation is, let us eat your colors. Buti pasabot, tulo ka butang ang atong tagaan og pagtagad. Sa atong pagkaon, gikinahanglan fresh. Number 2, kinahanglan kini in wide variety og daghang klase. And number 3, gikinahanglan it must be different colors. So karong gabi mga kaigsunan, ako nang hinaot nga sa inyong pagpaminaw, sa inyong mga radyo, sa inyong telebisyon o sa internet, naghandom ako nga kining mga butang nga atong makuha, atong i-apply sa atong kinabuhi aron makaangkon kita og himsog nga kinabuhi ug makaangkon kita og himsog nga lawas.